God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Mother Teresa de Calcutta, if you want to spread love and joy to the world, if you want to learn love and to be happy and to be a good person, go back to your family. Start there. Yun ang sinabi ni Mother Teresa de Calcutta. Ibig sabihin na napaka-importante ng pamilya sa isang tao. Yung mga pinapangarap mo sa daigdig, pag ginawa mo yan sa pamilya, ay parang ginawa mo na sa buong daigdig. Ang pagkapadama mo ng pagmamahal, ang pagkapadama mo ng awa, ang pagpapatawad, di ba? Ang paggawa mo ng mga kabutihan na nagbibigay ng saya sa sangkatauhan, pag ginawa mo sa pamilya mo, ay ginawa mo na rin iyan sa buong daigdig. Nagsisimula ang lahat mula sa pamilya. Naalala ko ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa pag-aampon ng mga bata sa bahay ampunan. Sabi sa akin, Father Roger, mas maigi pang lumaki ang bata sa mahirap na pamilya. Kahit mahirap ang pamilya, mas magandang lumaki siya doon kaysa lumaki siya sa bahay ampunan, sapagkat ang pamilya ay nagtuturo ng maraming bagay na hindi pwedeng maituro ng ampunan. Maraming karanasan, maraming pagkahulugan, karunungan, katotohanan at kaalaman na base sa human experience. Kaya napaka-importante ng pamilya. Kahit mahirap ang pamilya, mas magandang lumaki ang bata sa pamilya. Alam ninyo, itong ating Panginoong Jesucristo, kung mapapansin ninyo, 12 taon siya nung siya ay nawala. 3 araw, halos hirap na hirap ang kalooban ni Maria at ni Jose. Nakapagsalita nga ang ating mahal na ina, bakit mo naman nagawa ito sa amin na kami ay iyong iniwan? Sinagot naman ni Jesus ang kanyang mahal na ina, hindi niyo po ba nalalaman na kailangan kong mag-stay, mamalagi sa aking ama? So dito ay pinapahiwatig ni Kristo na siya talaga ay hindi dapat dumaan sa pamilya sapagkat siya ay isang Diyos. Pero pinadaan siya ng Ama sa pamilya upang matutunan niya ang maraming bagay, katulad halimbawa ng pagmamahal sa magulang, pagmamahal ng anak, di ba? Sa kanyang ama at ina. So, at makita niya ang pagmamahal ng kanyang ama-amahan sa kanyang ina at ang mga sakripisyo ng mga magulang, dapat niyang makita iyon. At sa kahuli-hulihan, kung paano makita, maranasan, makita ang isang ama na nagdarasal, ang isang ina na nagdarasal. Kaya nga itong si Jesus, siya ay Diyos, pero natuto siyang magdasal sa kanyang ama. Hindi po ba? Saan niya natutunan yon? 3 times a day, nagdarasal si San Jose at si Maria. So, doon naranasan ni Jesus at nakita kung paano ang mga banal na tao ay magmahal sa Diyos. Diba? So kung nakikita ka ng iyong
mga anak ng iyong mga apo. Nung nakita ko ang aking tatay na nakaluhod alas 4 ng madaling araw, sabi ko sa aking sarili, bakit may kinatatakutan ang aking ama? Siya isang sundalo. Bakit siya may kinatatakutan? Bakit siya nakaluhod? Bakit siya umuusal ng prayer? Bakit siya nagmamakaawa? Doon natanim sa aking isip na mayroong Diyos, na mayroong dapat mahalin at katakutan, walang dilit iba kundi ang Diyos. Merong dapat sambahin, merong dapat igalang, merong dapat na hingan ng tulong. Kaya kung hindi ito makikita ng mga anak, hindi mareresolbahan ang kanyang pananampalataya. Hindi maiintindihan niya kung bakit kailangan siyang lumapit sa kaniyang Diyos. Kaya nga, mapapansin ninyo, mga minamahal na kapatid, sa unang pagbasa dito sa aklat ni Samuel, itong si itong si Elkana at si Ana, nung nabigyan sila ng anak, abay bumalik sila sa pari na si Eli. At sila ay nag-usap. Ang sabi ng nanay, binigyan na po ako ng anak ng Panginoon. Eto na po siya. Kaya naman po inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Tingnan ninyo, ang layunin ng pagkakaroon ng anak ay dalhin mo sa Diyos ang iyong anak. Hindi mo siya dapat lang pagtagumpayin sa kanyang mga pangarap. Hindi mo lang siya dapat gawing magaling at gawing hinahangaan ng mga tao, kundi unang-unang tungkulin ng magulang sa kanyang anak at sa Diyos, na ang kanyang anak ay turuang matakot, turuang sumamba sa Diyos, turuang magmahal sa Diyos. Kung hindi, bigong-bigo ang tao na hindi niya nadala ang kanyang anak sa Panginoong Diyos. Mapag-aral mo pa niyan, mapamanahan mo man yan, maging maganda man siya at magaling na tao, siya ay maging professional. Ang dami kong nakikita sa mga taong simbahan, mga professional ang mga anak. Pero nung naging professional na ang kanilang mga anak, hindi na nagsisimba. Ewan ko, pagtanda nila, siguro marerealize nila yon. Maari, dahan-dahan. Salamat naman sa Diyos kung marerealize nila yon. Pero kung pangahawakan lang nila ang profession nila, malaking kabiguan yon sa kanilang buhay. Kaya nga, minamahal na kapatid, meron akong isang kwento. Nung ako'y nag-aaral, scholar kasi ako ni Father Ben Carion. Mahirap lang kami. Galing kami sa mahirap na pamilya, mga magsasaka. Gusto ko kasing mag-college, mag-teacher. Hindi ko pa alam na ako'y magpapari noon. Alam niyo nag-apply ako as scholar sa Balara Academy. Natanggap naman ako. Pero hindi naman ako matalino. Kumukuha lang siya ng scholar na nag-aaral na bata. So, nag-aaral naman ako ng mahusay. Meron akong 2 kaklase. Nagkatuluyan ngayon. Mag-asawa sila ngayon. Ang tali-talino, hindi ko na sabihin yung pangalan, napakatalino talaga. Na-perfect niya mga exam. Kaya nga ako dumidikit sa kanya kasi maaaring pwede niya akong turuan. Gayon din yung kanyang naging boyfriend. 3rd year, 4th year kami noon.
Pero ang damot nila, ang sama ng ugali nila, hindi sila nakikisama sa mga medyo mababa sa kanila. Basta silang dalawa lagi nag-uusap kasi pareho silang matalino. Minsan nagkasakit ako, nanghihiram ako ng notebook para kopyahin yung mga naisulat nila. Hindi ako pinahiraman, sama ng loob ko. Sabi ko, bakit may mga taong ganito? Mga tao na masama ang kanilang pag-ugali, mayabang. Pagkatapos kapag nauungusan mo, kapag natataasan mo, kasi ako naman, kasi nag-aaral din ako ng mahusay. Hindi naman ako matalino, pero nag-aaral ako. Sinasabi kong sa aking sarili, kailangan maging 2 books ahead ako. Kailangan 2 libro ang lamang ko sa aking mga kaklase na hindi nag-aaral. Kung hindi sila nag-aaral, kailangan mag-aral ako. Minsan nauungusan ko sila at natataasan ko ang grade nila dahil sa aking pag-aaral. Maabot ako ng 4:00 ng madaling araw. Ako ayoko ng mathematics. Pero nagtatap ako sa math dahil ako ay talagang nagsisikap mag-aral, lalong-lalo na sa ayokong subject na math, no? Kaya yun ang nangyari, nauungusan ko sila. Ibig sabihin, nalalampasan ko yung galing nila sa pag-aaral. Nagagalit sila, galit na galit. Tinuturing nila akong kaaway, kalaban. Minsan yung teacher ko, kasi ako yung pinakamalaki sa amin, pinagtuturo pa ako sa blackboard. Ako naman gustong-gusto ko, pinagtuturo ako sa harapan. Sila naman selos, no? Biruin mo, graduate kami, hindi na kami nagkita. Hindi ko akalain, hindi pala sila nakapag-aral. Nag-asawa sila ng maaga. Sabi ko, it's a waste of knowledge, intelligence, waste of beauty. Sabi kong ganun. Maganda kasi yung kaklase ko. And then, gwapo naman yung kanyang boyfriend, kaklase ko din. Ang aga nilang nag-asawa. So, mag-aaway sila. Di nila matanggap yung kanilang narating na ganon. Walang values. No? Nagda-drugs na yung asawa, yung babae parang nasira-sira na ang ulo dahil 7 na kagad ang anak. Isang araw, pumunta dun sa aming bahay ampunan, sabi ko dun sa lalaki, bakit ka nandito? Ikaw pala yung kaklase ko, bakit ka nandito? Tutuwa ako, nandoon siya. Pero awang-awa ako dahil kasi ang pangit ng damit niya, marumi siya, nagiinom siya ng alak. Andun, nakita ko ang dami niyang peklat, mga tinaga-taga daw ng kapitbahay niya kasi lagi siyang nakikipag-away. So grabe, sabi kong gano'n, bakit narating mo yung buhay na ganyan? Sayang yung intelligence mo, sabi kong gano'n. Ang talino mo, gusto nga kitang kopyahan ng kopyahan. Nung bata tayo ikaw lang ang lumalayo Tapos buong galang niya naman sinabi, Father, talagang hindi ko alam kung bakit ako nakarating ng ganito sa aking buhay. So, sabi niya ganun, basta ang natatandaan ko lang, pinabayaan ako ng aking mga magulang. Mayaman sila dati. Noon, may kaya sila, nag-a-abroad. No? So, pinampered dun sa pera, pinampered dun sa mga pangangailangan, no? Sinasabi ng tatay palagi, kaya ako naghanap buhay dito sa ibang bansa para hindi kayo makaranas ng hirap. Ganon. Hindi makaranas ng hirap. Hindi dapat ganon. Kailangan makaranas din sila ng mga paghihirap. Hindi ka dinala sa daigdig na ito upang maging tatay at maging nanay para tanggalin ang suffering, ang kahirapan. Kailangan sila'y makaranas ng kahirapan, ng mga pagtitiis at pagtsatsaga. Pero nandoon ka at nagtuturo, hindi mo dapat silang
paliguan lang ng paliguan at ibigay ng ibigay, paliguan ng kayamanan at ibigay ng ibigay ang gusto nila. And then, may mali daw sa mga family na ganon. Ano yung mga mali sa pamilya? Alam nyo, ang mali sa pamilya, nawala daw yung turo natin na very kindergarten na turo ng pamilya. Dapat itinuturo ng magulang para kang kinder yung anak mo, tinuturuan mo ng mga sumusunod na ito. Ito ang nawala. Akala nila ng mga pamilya, ng mga magulang, basta pinakain mo, basta ginawa mong tagumpay ang iyong anak, basta sila'y nakapagtrabaho, sapat na yon. Pero, sabing ganon, meron daw kulang. Ano yung basic na ito na tinatawag na turong pang-kindergarten ng mga magulang na may pananampalataya? Number one, ipaalala mo sa anak mo, may kaluluwa. They have soul. Para maintindihan nila na merong pangangailangan ang kaloob-looban ng kanilang sarili. May kaluluwa sila. The soul is most important or more important than the body. Sabi nga ganoon, kapag naimpluwensyahan mo ang kaluluwa ng tao, ano yung kaluluwa? Yung kanyang intelligence, yung kanyang karunungan, yun ang kaluluwa, yung kanyang buhay, yung kanyang emosyon, yun ay parte ng kaluluwa. Yun ang kanyang kalooban. Kapag hindi naintindihan ng bata na may kaluluwa siya na dapat turuan ng mga values, pakainin ng mga kabutihan, katulad ng pag-ibig, ang isip niya ay dapat pinakakain ng pag-ibig, pinakakain ng pagpapatawad, pinakakain ng mga pagtitiis at pagtsatsaga, pinakakain ang ating kaluluwa ng mga kabutihan ng pagkatao. Pag hindi mo yan pinakain, kahit busog ang kanyang katawan, gutom ang kanyang pagkatao. Kaya tingnan mo, ang daming mga inchik, buhat nang sila ay naging communist. Dati, ang religion nila, Buddhism, may mataas na pagmamahal din sa Diyos, may mataas na pagtingin sa moralidad, may mataas na pagtingin sa humanity. Nung sila ay naging communist, ibinawal ang relihiyon, tinanggal ang salitang kaluluwa sa tao. Ano nangyari sa kanila? Karamihan sa kanila mamatay tao. Karamihan sa kanila naging rap ang kanilang pag-uugali. Kaya naging importante sa kanila ang kayamanan at pera. Kaya ang daming kaawawang mga inchik. Sabi lalong-lalo na dun sa mainland China, no? Sa mainland China, dinurtured, pinakain sila ng kanilang gobyerno na ang isipan nila ay walang Diyos. Walang kaluluwa. Ang importante ay material. Ang importante ay ambition. Ang importante ay pangarap, pera. Nung makita nila, maabot nila, saksakan ng dami ang pera nila, masama silang tao. Karamihan sa kanila, yung taga mainland China, masamang mga tao. Diba? Ang dami na nagagalit sa mga inchik. Diba? Hindi naman lahat. Kasi yung mga nasa labas ng mainland China, mga mabubuti sila, mga magsasaka. Naniniwala pa rin sila sa Diyos. Marami pa rin sa kanila ang Catholic. Marami pa rin sa kanila ang Kristiyano. Pero pag tinanggal mo ang kaluluwa at hindi mo ginawang aware ang bata na siya'y may kaluluwa, anumang yaman ng iyong pamilya,
ang sasapitin ng iyong anak ay kaawa-awa. Pangalawa, sabing ganon, fidelity is more important than success. Ang pagiging tapat ay mas importante kaysa sa tagumpay. Laging itinatapat natin, tagumpay, tagumpay. Kahit immoral tayo. Tagumpay, kahit sumusunod ka sa diborsyo. Tagumpay, kahit na ikaw ay nag-a-abort. Wala ka ng fidelity to God. Tagumpay, ang iyong anak, maraming gadgets. Tagumpay sila kasi sila'y masaya. Hindi, fidelity is more important. Pag ikaw ay tapat sa Diyos, nangyayari ang kalooban ng Diyos. Kapag ikaw ay tapat, payapa ang ating buhay. Pangatlo, growth in life is more important than perfection. Ang pagunlad, yung karunungan na ikaw ay umuunlad dahan-dahan, ay importante kaysa sasabihin mong napakagaling ko na, ako'y doktor na, ako ay teacher na. Meron mga ganyan. Pinerfect nila ang kanilang profession. Meron nagsasabi, ako ay lawyer, ako ay accountant, ako ay magaling na engineer. Perfect na ang aking pagiging engineer. Kumikita ako ng pera. Pero wala akong growth. Walang pagunlad sa aking pagkatao. Balasubas pa rin ako. Hindi ako marunong maawa. Di ba? Meron mga teacher na ganyan. Ang galing-galing na mga teacher. Sa knowledge, perfect. Perfection. Pero anong nangyari? Ayun. Nag-asawa ng iba. Meron akong kakilala, isang principal. Nag-doctorate siya. Nag-MA siya. Ang galing niya. Pagkatapos sira yung kanyang buhay. Yun ang sinasabi sa atin. Yung matuto tayong dahan-dahan. Kaysa naabot natin kaagad ang ating pangarap at akala mo, perfect ka na. Yung pala, ang daming butas ng iyong pagkatao. Ang dami mong kahinaan. Kaya maraming nagpapakamatay. Yun yung isang problema. Katulad ni Afisa, yung 1997 beauty contestant ng India, nanalo siya, pero matalino siya. Perfect ang kanyang body, perfect ang kanyang mukha, pero pumatol siya sa may asawa. Tapos iniwanan siya. Pagkatapos noon, ang galing-galing niya, ang tali-talino niya, nagpakamatay siya, nagbigti siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, napaka-importante ng kalooban. Hindi lamang pe-perfectin mo ang ganda, ang talino, ang iyong pangarap. Kailangan maging matibay ang kalooban ng tao. At yan ay sa pamilya natututunan. Nakikita sa isang tatay na nagsusumikap na matatag. Nakikita niya ng bata na ang tatay ko ay sa pabrika nagtatrabaho pero matatag. Hindi kumaliwa. Hindi nagnakaw. Hindi immoral. Hindi manginginom ng alak. Matatag. Yun ang pag nakita ng bata yon, masahol pang pinag-aral mo siya sa UP o pinag-aral mo siya sa mga university. Sapagkat
ang ang pamilya ang unang-unang paaralan ng values, ng kagandahang loob, ng kabutihan, ng kaluluwa. And then last, dalawa pa pala, prayer is important, nay more important than play. Sabihin nyo naman sa anak nyo, mas importante ang pagdarasal kaysa sa cellphone. Mas importante ang pagdarasal kaysa paglalaro. Dapat very basic, very kindergarten. Di ba? Bakit nawala yan? Yan turong yan. Anak, magdarasal na tayo. Di ba? And then, 5, God is more important than all other things in life. Na ang Diyos ay mas importante kisa sa lahat ng bagay. Number 1. Naituro ba natin to? Kung hindi, pumapalpak tayo bilang mga magulang, bilang pamilya. Ituro po natin yan, ha? Ulitin ko, isa-isa. Okay? Merong kaluluwa, ituro mo yan. Katapatan, ituro mo yan. Katapatan sa kabutihan, sa Diyos, and then pag-unlad. Hindi kagad pagiging sikat, hindi competition, kundi pag-unlad ng iyong pagkatao. And then, ang panalangin ay mas importante kaysa sa ating paglilibang. And then, ang pinaka-importante sa lahat ng bagay ay Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos at isuko natin ang ating pamilya sa Diyos. Ihandog natin sa Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ating kamay, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, napakahalaga ng pamilyang ibinigay mo sa amin. At pinasasalamatan ka namin sa pamilyang ito. Bagamat merong mga pinagdaraanan ang aming pamilya, Panginoon naming Diyos, nagtitiwala kami na kami ay iyong isang araw na gagawin mong buong buo. Dadalhin mo kami sa aplaya ng kapayapaan at pagmamahalan. Sana po ay anuman ang nangyari sa aming pamilya, nakahanda pa rin kaming yumakap at yumapos kanino man sa miyembro ng aming pamilya. Alam namin na pinlano mo ito, hindi aksidente ang pagkakayari ng pamilya ko,
kundi ito iyong regalo sa amin upang kami lumago at maging mabuting mga tao. Salamat po sa misyon na ibinigay mo sa amin, sa aming pamilya. At kung may mga bagay na hindi na namin kaya, we surrender it to you. Isinusurrender namin lahat sa iyo, Panginoon, ang lahat. Kung mayroong mga bagay na hindi namin kaya, pero sisikapin namin ang aming magagawa. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng pagpapakumbaba, pagpapatawad, at higit sa lahat, pagmamahal at pag-aaruga at awa sa mga nagkakamali sa aming pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon, ang mga anak na naliligaw ng landas. Panginoon, pagbaguhin mo sila at nawa ay makabalik sila sa iyo muli. Lumakas muli ang pananampalataya. Kung ano man ang mga problema ng aming pamilya ay tinataas namin ngayon sa iyo, sinusurrender namin. Ipinagdarasal din namin ang mga may sakit, lalong-lalo na ang nakatatanda, lalong-lalo na ang mga may depression, may mga problema, sapagkat may mga kabiguan na naranasan sa pamilya. Tulungan mo kaming lumakas muli. Tulungan mo kami. Gusto naming bumalik sa pamilya. Yan ang sabi ni Mother Teresa de Calcutta na iyong lingkod. Bumalik muli kami. Magmahal muli kami. Magpasaya muli kami. Magpatawad muli kami. Tumanggap muli kami ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagbabasbas mo sa aming pamilya ngayong araw. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Lahat tayo'y pagsasama-samahin ng Diyos sa isang pamilya niya. Sabihin mo, kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon, ang lahat ng aming hiniling ngayon, lalong-lalo na sa kabutihan ng aming pamilya, inihiling namin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.